So, hi mga langga, mag-share ako ng aking experience dito sa Romania since naka 6 months na ako. Matagal na ako hindi nakagawa ng video at hindi ako nag-upload, gawa ng ah nag-aano pa ako, nag-o-observe pa ako dito sa sitwasyon sa Romania. So, ang unang impression ko dito sa Romania is ang mga tao dito is friendly, unlike sa ibang bansa or sa Hong Kong na pinanggalingan ko, kasi talagang ang baba ng parang malu-lockdown ka talaga doon sa Hong Kong. Unlike dito, talagang sila, very friendly, and for me is polite naman sila. Parang yun yung nakikita ko na pinagkaiba lang talaga nila. Tapos, ang mga tao dito is liberated. Ganyan. Sila open. Hindi katulad sa Hong Kong na pinanggalingan ko, hindi ganun ka-open. Tapos, ang kanilang mga the cost of living pala nila dito is mura lang. Tapos, hindi siya katulad sa ibang bansa, sa ibang part ng Europe na may kamahalan. So, kaya mura ang dito sa Romania kasi hindi ganun kamahal ang mga bilihin. So, tama lang, ganyan. Ang maganda lang din dito, kapag staying ka sa trabaho is libre lahat. Tapos pagkain, hindi sila nagbibilang ng pagkain. Bahala ka kung anong pagkain na mo, mag-request ka. Tapos, sila, wala silang pakialam kung ano yung mga pagkain na nandyan, kainin mo, ganyan. Yun yung na-notice ko sa kanila, wala silang pakialam pagdating sa pagkain. Go ka lang. Kain ka kung anong gusto mong kainin, ganyan. So, pagdating naman dito sa trabaho, lalo kung baguhan tayo mga sis, hindi tayo makaka-demand ng dapat 8 hours a day lang or 40 hours a week ang trabaho natin. Since mga baguhan tayo, ang talaga natin, ang time talaga natin is 12 to 13 hours. Pero depende, meron kasing ibang employer na pinagpapahinga ng ang helper nila ng maaga or may break time sa tanghali, ganyan. So, since ako, wala naman akong break time sa tanghali, pero okay lang kasi anytime na paggutom ako, kumakain ako, ganyan. Pero bahala na ang break time kasi may time na pag mag-break time ako ng ganyan tapos hindi pa ako nagugutom, so sayang lang din. So, hindi na ako nagsabi ng break time. Basta, ang sabi ko, basta pag nagugutom ako, kakain ako, sabihin nila, walang problema. So, yun yung na-notice ko sa employer ko. At since ang trabaho talaga dito na in demand sa Romania is nanny or domestic helper, ganyan. Pero karamihan ng kumukuhang employer ngayon is may alagang bata, ganon. Tapos yung mga helper na kinukuha nila, yung may experience na rin alaga ng newborn above, ganyan. Kasi karamihan dito ang kumukuha, yung may mga anak, ganyan. Ano pa ba, pagdating naman dito sa mga bata, hindi katulad yan sa Hong Kong na talagang sagad-sagad ang pagtuturo. Yun yung na-notice ko dito kasi nga, dito wala silang pakialam kung turuan mo yan o hindi. Kung ayaw magpaturo ng bata, di bahala sila, ganyan. Meron naman silang mga example, sasabihin sa'yo na magbasa ka ng basahan mo ng libro, turuan mo ng ganyan. Pero wala kang, hindi mo mapipilit yung mga bata pag ayaw. Maglalaro lang yan, hayaan mo lang, ganyan. So, yun yung kinaganda dito na talagang hindi ka rin mapipigan ng employer. So, hindi ka mapipigan ng employer. Okay naman, sandali lang mga sis. Ang kati ng ilong ko, gawa ng na ngayon, springtime. So, spring season na. Yung siguro yung yung gawa ng mga nagbublong na mga bulaklak ngayon. Siguro yun yung reason kaya naangati yung ilong ko. So, ayun. Dumating kasi ako dito is na siya, parang November 1 na, ganyan, nandito na ako noon. Tapos nag-part-time ako sa Bucharest ng 2 months, mabait naging amo ko doon. Tapos after nung January nitong taon 2025, lumipat na ako dito sa employer ko talaga kasi kailangan niya pala ako ngayong January lang. Tapos kaya lang napaaga yung flight ko kasi hindi rin sila nagsabi sa akin. So maaga yung flight ko. Pero okay lang kasi madali talaga makahanap ng part-time dito, ganyan. So, pagkatapos niyan, okay naman ako doon sa Bucharest. Wala akong problema, ganon. Mabait din naging employer ko doon. Tapos dito, masabi ko okay naman sila. Tas ang nakikita ko, pag meron kang personal hinaing,
pwede mong sabihin sa kanila na pwede bang ganito, ganyan. Tapos pagdating sa pahinga ko, sa day off ko, so wala silang problema sa weekly off, ganyan. Pero kapag kailangan kanila sa, for example, kailangan kanila ganitong araw, hindi ka mapag-day off, okay lang nila yan i-adjust sa ibang araw, or kung gusto mo, babayaran nila yan. Ganyan. Pero ako mas prefer ko talagang mag-day off kasi gusto ko ma-explore yung kanilang lugar dito sa Romania. So andito ako ngayon sa sa Constanța. Bali bali dagat yung nakapalibot sa amin dito. Pero mga maganda naman siya. Wala akong masabi. Yung building nila dito mga sis, ang tawag nito, maliliit lang, hindi ganun kahaba. Katulad ng sa ibang bansa. Sa Pinas marami ring mahabang building, dito hindi. Ganyan. So wala namang nabalita dito ng kalamidad or mga delikadong mga bagyo, mga ganyan, wala. Talagang taglamig lang talaga dito. Tapos meron silang summer, 3 months lang in a year. So ang kanilang summer dito, not sure, basta mga May yata, May, June, July, mga ganyan. Siya, medyo tag-init. So yun yung kasagsagan ng busy ng trabaho, gawa ng mahilig sila maligo sa dagat, sa swimming pool, tumambay sa labas, ganyan. So ihahanda lang natin yung sarili natin para sa parating na summer kasi 3 months lang yun. After ng 3 months, back to normal na ulit. Magkukulong na ulit kayo sa bahay niyan o kaya sa mall, ganun na lang. So yun yung dito naging experience ko. Ang mga bata naman, merong ibang mga bata talaga na independent. Ang mga tao dito independent. Yun yung mga nakikita ko. Hindi sila yung palautos ng katulad nung sa Hong Kong na pag may mga bisita, ikaw lahat kilos, lahat kikilosin mo yon sa pagluluto, lahat sa pag-asikaso ng mga bisita, lahat. Dito, wala. Pagka meron sila mga bisita, bumibili lang sila ng order kaya nagluluto lang sila. Sila mismo, ganyan. Tapos ikaw, nasa mga bata ka lang nagtitingin, nagkikipaglaro sa mga bata. Ganyan kapag may bisita sila, hayaan mo lang sila sa kusina. Kahit saan, siguro parang ganyan yung kanilang dito, culture, ganyan. Tapos independent sila. So, yun yung mga nakikita ko sa kanila. Tapos, kadalasan naman dito sa pagkain, hindi sila mahilig magluto. Nagluluto lang ng mga simpleng lang, ganyan, mga dish na mga kaya lang lutuin sa araw na yun, ganyan. Mga ganyan lang sila magluto. More on dito is order Order ng pagkain, ganyan. So yung pinakaganda kasi nga hindi ka gaanong mapapagod ka kaisip na mga lulutuin. Pero merong iba naman na gusto niyang employer na magluto talaga sa bahay para sa mga bata kasi ayaw nila ng mga order sa labas para sa mga bata. Merong ibang ganun na employer. Pero okay lang yun kasi nga, kahit papaano, tuturuan ka naman nila sa pagluluto, willing ka magluto, ganyan. At saka ang masasabi ko dito, mas malaki yung opportunity mo talaga dito kung magtagal ka. Hindi katulad sa ibang bansa na inabot ka ng ilang taon, walang benefits. Dito meron. After 2 years, automatic, nag-i-increase ang sahod mo. Example, gusto mo nang tapusin yung kontrata mo at ayaw mo na dito, gusto mo sa iba, makakalipat ka. Gusto mong mag-part-time, pwede ka mag-part-time sa day off mo, ganyan. Kasi iba yung sahod ng part-time kaysa sa, may employer ka, ganyan. Tapos, ang kinaganda dito, pag naging ka na, yung resident ka na dito, sabi daw kasi 5 years. Pag naka 5 years ka na, dapat marunong ka nang magbasa ng kanilang language and magsalita. Tapos, yun yung requirements nila para makapag-apply ka dito ng resident nila. So, ayan, ganyan. Tapos, yearly naman dito sa example, meron kang trabaho na employer ka. So, every year, meron kang 20 days na leave. So, depende sa'yo kung pababayaran ng employer mo, kung pababayaran mo, or i-day off mo siya, or ipahinga mo, or i-vacations mo, ganyan. Kung ikaw ay first year, example, unang taon mo pa lang sa amo mo, hindi ka makademand na bilhan ka ng ticket ng pag-import, ganyan. So, sagot mo siya. Bahala ka kung gusto mong bakasyon sa Pinas. Ang dami kong dry skin ngayon. Pasensya na.
So, pagkatapos niyan, pag natapos na yung kontrata mo, example 2 years, meron kang 40 days na bakasyon. Kung lilipat ka ng ibang employer, nasa sa inyo na yan ang amo mo kung bibili niya ng ticket or bibigay sa'yo lahat ang pera. Laki nun. So, yun yung yun yung kinaganda mga sis. Tapos, pagka nakatiming ka naman ng mabait na amo, pwedeng 1 buwan ang ibibigay sa'yo na kumbaga tawag nito, bayad. Lalo na pag sinabi mo na, hindi na lang po ako magbabakasyon ma'am, dito na lang ako magtatrabaho na ako, kaya bayaran mo na lang ako, ganyan. Di ba, tuwang-tuwa sila ni amo, ganyan. So, yun yung maganda dito kasi kahit papaano, meron tayong rights as a Filipino workers, foreign worker dito. So, yun yung pinakamaganda na-experience ko yan dito. So, actually, hindi pa naman namin napag-usapan ng amo ko yung 20 days leave ko ngayong taon kasi wala pa naman since ilang buwan pa lang naman ako sa kanila. Pero okay lang, baka before ako mag 1 year, magsabi ako kung ano yung magiging nila ni amo, ganyan. Gusto ko kasi magkaroon ng kahit 2 linggo para makapag-ikot-ikot ako sa ibang part ng Europe. Hindi naman sa ibang part ng Europe, dito lang banda, malapit, para hindi masyadong magastos, ganyan. At least, di ba, may pahingang katawan natin, ma-refresh tayo, ganyan. Kasi nga, kung uuwi ako sa Pinas, hindi libre ang aking pamasahe. Sayang din yun. Aabutin din tayo ng mga 80,000, di ba? Lipat-lipat pagdating ng, example, ticket, let's say, balikan, mga 80,000. Malaking bagay na rin yun kaysa anuhin natin sa kanalang, mag-ipon na lang muna. After ng contract, 2 years, pwede na yung amo mo ang bibili ng ticket sa'yo para makapagbakasyon ka sa Pinas. Tapos ganyan, di ba? May enjoy mo pa yung mo. Instead na ibili mo ng ticket, may enjoy mo na lang doon para sa mga anak mo. Nasabi ko, layo. So, yun na nga. Pagkatapos, ano pa bang sasabihin ko? So, yun lang muna yung aking experience na isi-share. Kasi nga, marami akong isi-share sa inyo mga sis. Pagdating naman sa pag-a-apply, so sa next video, baka hindi na ito magkasya sa sa cellphone. Local yung cellphone natin, di pa ako nakakabili. Pero okay lang. Kasi napagtsatsagaan ko pa naman. Alam nyo, mayroong ibang mga employer dito nagbibigay rin sila ng cellphone sa mga helper nila na bagong dating. Pero mag-iingat lang kasi syempre hindi natin alam kung ano yung purpose ng pagbigay nila ng cellphone. Maaaring natuwa sila o maaaring gusto nila kayong mamonitor kung saan kayo magpupunta o kung sino yung mga kausap nyo. So mag-iingat lang po tayo palagi mga sisters. Sa susunod na video ko, i-upload ko ulit kung ano yung paano yung process ng pag-a-apply, ganon. Sa susunod ulit. Tapos, kapag may day off ako, sa susunod, mag-video ako sa labas para makita nyo kung ano yung itsura ng Romania sa labas. At least, di ba, masaksihan nyo mismo na Filipina mismo ang kukuha ng mga video ng itsura sa labas ng Romania. So, yun lang muna sa ngayon mga sis. Sa susunod ulit. Bye! Ops, meron pa pala. I-share ko pala sa inyo yung yung Facebook ko para sa willing mag-apply, ganon. Basta pag alam nyo okay yung experience nyo, tapos ang edad nyo is 25 hanggang 45, 47 to 50, tumatanggap ako niyan. Hanggang 50, basta okay pa yung mo healthy, ganon. Healthy living mo, yung katawan mo, medyo malakas pa, tapos sa pag-aalaga ng bata, sana mahaba yung pasensya, yun yung kailangan natin. Mahabang pasensya dito. Lalo na taglamig, kailangan talaga mahabang pasensya. So, sa ngayon, yan lang muna mga sis. Bye-bye for now.